Hinuli ang isang reliyista sa Mendiola dahil sa vandalism. Pero habang kinakaladkad siya papunta sa presinto, ilan naman kayang opisyal ang patuloy na nagnanakaw, kumakain sa mga mamahaling hotel, nakatira sa mga magagarbo nilang bahay. Pero hanggang ngayon, walang kaso. Sa pader, isang pinturang salita lang, agad criminal mischief. Pero sa gobyerno, bilyon-bilyon ang nawawala, tinatawag lang na under investigation. Kung maliit kang tao, mabilis kang patawan ng hustisya. Pero kung makapangyarihan ka may titulo, laging due process. Kaya maraming mga kabataan na nagsusulat sa pader, hindi dahil gusto nilang magvandal. Isa itong senyales ng pagkadismaya. Isang paalala na hindi pantay ang timbangan ng batas at isang tanong na matagal nang nakabitin sa hangin. Kailan ba talaga may mananagot sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas? Sa bansang to, mas mabilis pa minsan hulihin ang nag-i-spray paint kaysa sa nagnanakaw sa kaban ng bayan. Bawat marka sa pader ay may mensaheng gustong iparating. Hindi ko pinagtatanggol ang vandalism. Pero tanong ko lang sino ba talaga ang totoong sumisira sa bayan? O siya, yan lang muna sa video natin for today. Kung gusto mo pa ng mga content about graffiti, street art, and art culture, follow mo na yung page ko, Mindshift with Angelo. Siya nga pala, ako nga pala si Angelo. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.